opportunity na ma-share na mo sa inyo ang good news and sakto ito na intro na ang Jumpstart Philippines for the first time ma-implement na nato sa Surigao City. We are happy na nakapasar kita sa last year sa evaluation ng Dole Central Office. So ni-visit sila sa ato personally to check man ato readiness. Readiness as to facility, as to ato mga employment or employees na mo cater sa ato program. And pinaka-importante is the employers na ato pong partner for the program. So, unsa man yung Jumpstart Philippines, kung may familiar ba ng Jumpstart Philippines din or first time nato na dungog kung unsa ning Jumpstart Philippines, no? For this year, ang applicants sa Jumpstart Philippines is 16 ka cities or LGUs. And ang nakapasar is 8 lang. Grant sa ato last year katong sa niadto mi sa Pampanga after the madugo nato na pagdepensa kung anong hatagan dito nila. This is actually a program ng Department of Labor and Employment. So sa first stage, nindot siya kay all expense paid ng Dole. So tanan fund, tanan expenses under sa fund ng Dole. So naa sila ihatag sa ato na 100 ka slot. So unsa may mahitabo sa 100? The 100 will be we will cater 100 out of school youth. Out of school youth. Kay ang objective ng programa is makahatag kita ng benefit dito sa ato mga young Surigaonons para sa ilaha employment. So this 100 out of school youth will undergo a 10 days na life skills training, mga soft skills ang ihatagan na sa ila, because we also believe na karon pag mga apply kita ng trabaho, importante na gagawin na atay orientation sa maayong pamatasan. So mao na ang 10 days na ihatag sa ila, teach them values and all the soft skills needed para mahimo na productive na employee. And then mo undergo sila og technical training. So mao na siya ang ato ang TechVoc sa TESDA, which is isa nato ka good na point is natay kaugalingon na training center, which is the LTPC. So maupod na ang nakita nato nga very positive effect ng pag-merge ng LTPC and PESO because of the skills training and then the employment. So after nila sa technical training, mahuman nila kung unsa nga course or qualification nila ang makuha sa TESDA or sa LTPC. Kana na dayon po ang ato ang challenge nga masulod sila sa employment. So mangita ta ini og employers, kung makigmowa ta og employers na dito isulod ang ato ang mga 100 ka beneficiaries. So unsa may mga benepisyo? Ang atong 100 ka out of school youth naa sila allowance. For the 10 days nila nga life skills training, naa na sila 300 pesos every day. Ha? Mas ako pa sa topic na nagkuan, minimum wage. And then same sa skills training, naagihapon sila allowance nga 300 pesos. And all expense paid kung unsay mga processes nga need ng kana ng mga documentation and expenses, pati medical kung kinahanglan, appeal na siya sa coverage ng fund ng Department of Labor and Employment. So for the employers po, kung i-hire nila ang ato ang mga beneficiaries ng 100 after nila makomplete ang technical training, pwede sila magsweldo ng 75% of the minimum wage. So, benepisyo na sa ila, di ba? Kaya kada po na sa 25% na discount, kumbaga. So, wala sila tulubagin sa Dole for that, kay di ba, kay masimulang na pwede din na sa Dole nga di may magsweldo or below minimum. Pwede na siya for that program. So, that is 3 months to 6 months ang ilahang internship nila dito sa ato employers. And, bayaran po nato ng administrative cost ng ato mga employers 1,000 per head kada bulan sa katong ilang di-adapt or nag-intern sa ilaha.
So mo na ang mga benefits na ato ang mahatag sa ilaha. This is actually a very challenging sad na program kay uban nga mga LGUs dito sila sa employment wala sila na successful because of the employment part. And we are looking forward. We are excited actually of taking the challenge kay first time ba. And then ang second stage sa Caraga, isa ra ang nag-implement ng Jumpstart, which is the Agusan del Sur. 5 years na sila nag-implement. In fact, ilahan na kung gilocalize. Bot pasabot, own fund na ng LGU or ng province ang Jumpstart. So hopefully, pag makita nato ang beauty and then makita nato ang successful na implementation ng Jumpstart, so maabot po nato na malocalize na nato at makontinue na nato ang support sa ato ang mga out-of-school youth, which is very beneficial din na makahatag sa ilahan ng chance na makakuha sila ng employment which is sustainable na income para sa ating mga kabataan na di magadutan na nahatagan ng opportunity para maka-eskwela or makakuha ng maradyaw na training. Sa mingon ba nga gamay ra ang cost ng training but di ba dako na diyon na amount for somebody nga less fortunate di ba para sa atin.